Mabuhay at maligayang pagbabalik sa Anino sa Dilim, ang podcast kung saan sabay-sabay nating sisilipin ang mga nakakakilabot at misteryosong bahagi ng internet. Kung bago ka rito, hi, ako nga pala si Mama Creep. At kung mahilig ka sa misteryo, sa spooky stories at mga kakaibang kwento, tamang-tama lang na nandito ka ngayon. So, welcome back at maraming salamat sa pagsubaybay muli sa isa na namang bagong episode ng Nino sa Dilim. At syempre, bago tayo magsimula as always, nais ko sanang pasalamatan si Kea sa pag-edit ng video na to. Maraming salamat! Ang topic natin ngayon ay tungkol sa isang laro na halos lahat tayo, lalo na yung batang 90s at 2000s ay natry na. At ang larong ito ay tinatawag na Bloody Mary. Kung nag-brownout sa probinsya, may sleepover sa bahay ng kaklase o kaya biglang naging horror session ang CR break sa school, malaki ang chance na narinig mo na yung challenge. Ano yung challenge? Simple lang naman ito. Pumunta ka sa banyo, isara mo ang ilaw, humarap ka sa salamin, magsindi ka ng kandila, at tawagin siya ng 3 beses. Bloody Mary, Bloody Mary, at Bloody Mary. Ano, may napansin ka ba? May tumulong ba? O baka naman napahiya ka lang? Pero seriously, ano nga ba talaga ang kwento ng sikat na ritual na ito? Sino ba siya o sila bago siya naging Bloody Mary? At bakit sa salamin pa siya nagpapakita? Ang tinatawag na Bloody Mary ritual ay parte ng isang urban legend, isang alamat na kumalat sa iba't ibang bansa at naging popular sa mga kabataan bilang isang dare o challenge. Kaso, ang bilang kung ilang beses mo ba kailangang sabihin yung Bloody Mary na pangalan ay paiba-iba sa iba't ibang region or sa iba't ibang bansa. Sabi nila minsan 3 lang, minsan daw 13 o 47, depende kung saan mo narinig yung kwento. Ngayon, pag nagawa mo ang ritual, ano ba ang sinasabing dapat na mangyari? Or ano bang expectation mo pag halimbawa na tapos mo yung ritual? Nasabi mo lahat, nagawa mo lahat. Well, sa alamat, lilitaw daw sa refleksyon ng isang babae. Pwede daw siyang isang multo, isang witch, o isang espiritu na may iba't ibang anyo at intensyon. May nagsasabing duguan daw ang kanyang mukha, may malalim na hiwa sa mukha, o minsan wala pang mata. Parang itim na butas na nakatitig lang sa'yo. May nagsasabi din na nangahatak daw siya ng sino man na gumawa ng ritual na ito papasok sa salamin o sasaktan kanya physically. May mga accounts din na hindi literal na multo daw ang kanilang nakita, kundi isang visual distortion lang na nangyayari kapag tumititig ka sa salamin sa madilim na silid. Ito daw ay isang phenomenon kung saan ang utak natin ang nag-i-invent ng mukha at galaw dahil sa kakulangan ng visual cues. Ito rin ang dahilan bakit parang mas nakakatakot ang mga kwento sa madilim na kwarto at tahimik na CR. Ngunit, tandaan, walang sayantipikong ebidensya na totoong lumalabas ang multo ng Bloody Mary sa mga salamin. Ito ay isang alamat at paniniwala lamang na lumaki sa kultura ng kabataan at kampo ng mga kwentong multo. Ngayon, kung pag-uusapan naman natin ang appearance niya sa alamat, iba-iba rin ito depende sa lugar at version. May nagsasabing nakasuot siya ng lumang bridal gown o mahabang puting dress, maduming damit na parang Victorian era, may buhok na mahaba, maitim at gusot, at parang basa o lumulutang na parang nasa ilalim ng tubig. Ang dami ring naglalarawan sa kanyang mukha bilang maputla, may mga bakas ng dugo at halos hindi maipinta sa simpleng imahinasyon. Pero, para ma-visualize nyo at ma-feel nyo kung gaano kakilabot ang buong ritual, just imagine this. Biglang lumalamig ang paligid. Kumikislap ang kandila. O unti-unting napupuno ng hamog ang salamin.
makakaramdam ka ng malamig na hininga sa batok mo. Parang may nakabantay sa'yo. Maaari ring biglang mahilo ka, makante ang balat mo o kaya mag-nosebleed ka. Pagkatapos ng ritual ay hindi ka na makakatulog. Parang may nakatingin na lang sa'yo palagi sa dilim at kahit na makatulog ka, may posibilidad daw na bangunguting ka nang hindi mo alam. At syempre, kapag nakita mo na siya, hindi lang simpleng nakatayo na multo ang haharap sa'yo. Minsan daw sumisigaw si Bloody Mary o nagmumura. At sa ilang kwento pa nga parang sinusumpa kanya. May mga instance pa raw na inaabot kanya sa salamin, hinihila papasok o lumalabas siya sa salamin para kumapit sa'yo. Sa totoo lang, walang official na scientific na basis o dahilan kung bakit si Bloody Mary nagpapakita sa salamin. Pero ang closest thing na pwede nating ikabit sa urban legend na ito ay ang tungkol sa tinatawag na katoptromancy. Isang sinaunang pamamaraan ng paghula gamit ang mga salamin o minsan refleksyon sa metal o tubig para makita ang iyong kapalaran. Galing ito sa Greek words na katoptron na ibig sabihin ay salamin at manteia o divination. Ginagamit ito noon para sa diagnosis ng sakit o para tingnan ang future ng pasyente. Paano nila ito ginagawa? Well, pinapababa nila ang salamin sa balon at pag nandun na siya sa dulo ay tinitingnan nila ang refleksyon ng salamin kapag nandun na siya sa balon. At apparently, kung may sakit daw ang pasyente, lumilitaw daw ito sa reflection or nakikita mo sa reflection na may sakit yung tao kasi madalas daw hindi maganda ang resulta. Minsan naman ay pinaniniwalaan din na ginagamit itong katoptromancy na ito sa necromancy para makipag-usap sa mga patay. So hindi lang ang katoptromancy ay ginagamit para makita mo ang future mo. Minsan ginagamit din ito para makausap mo yung mga dead loved ones mo, kumbaga. So, kung iisipin mo, parang modern version ito ng Bloody Mary na ritual. Kasi, tititig ka sa salamin, naghihintay ka ng reflection, at baka makakita ka ng hindi mo inaasahan. Ngayon, naniniwala rin ang ilan na ang salamin ay hindi lang simpleng bagay na nagbibigay ng refleksyon. Isa daw itong gateway. Isang manipis na harang sa pagitan ng mundo natin at isang misteryosong alternate na dimension. At kung hindi ka mag-iingat, ay baka may makatawid nang hindi mo alam. Ngayon, ayon sa Snopes, nagsimula ang alamat ni Bloody Mary noong late 1970s. Kasi may isang folklorist na si Janet Langlois na nag-document noong 1978 na kahit noon pa man daw, noong mga 1970s ay may mga batang Amerikano na ang naghahamon sa isa't isa na tawagin ng espiritu sa harap ng salamin. Ngayon, hindi natin sigurado kung yung ginawa ba nila noong 1970s ay specifically si Bloody Mary ang tinatawag o ibang character o ibang creature. Pero again, wala talagang kasiguraduhan kung saan ito nanggaling na urban legend na ito. This is the closest thing we've got, kumbaga. Kung tutuusin, baka nga iba talaga ang kwento ni Bloody Mary noong simula. At naging ganito na lang siya dala ng mga pagpasa-pasa ng kwento sa iba't ibang lugar. Pero hindi lang yon. Alam nyo ba na sa ibang lugar ay iba-iba din ang pangalan niya depende sa version nila. Minsan, hindi siya si Bloody Mary, siya si Merryworth, Mary Lou, Mary Jane o si Black Agnes. At syempre dahil sa iba-iba ang kanyang pangalan, iba-iba rin ang rules. Minsan daw 3 beses lang sasabihin ang pangalan, minsan 13, minsan 1 kandila lang daw ang kailangan, minsan naman 2, minsan dapat mag-isa ka lang daw sa CR, minsan naman kailangan grupo kayo. At minsan, dapat daw may isang volunteer na tatayo sa harap ng salamin habang nanonood lang ang iba. At syempre, dahil iba-iba rin ang rules, ay iba-iba rin ang ending ng mga kwentong ito.
Sa ilang version, titingnan ka lang daw ni Bloody Mary bilang isang babala. Pero sa mas madidilim na versions or mas nakakatakot na versions ay kakalmutin kanya sa mukha. Hihilahin kanya papasok ng salamin o papatayin kanya. Ngayon, may mga naniniwala rin na ang alamat ni Bloody Mary ay isang inspirasyon ng totoong mga babae sa kasaysayan. Isa na rito si Elizabeth Bathory, isang Hungarian noblewoman na kilala bilang the Blood Countess. Ayon sa alamat, pumatay siya ng maraming batang babae at naliligo raw sa dugo ng mga ito para manatiling youthful ang kanyang appearance, bata-looking kumbaga. Ang mga paratang laban kay Bathory ay sinuportahan ng testimonya ng mahigit 300 katao. Ilan sa kanila ay nagbigay ng pisikal na ebidensya, kabilang ang mga natagpuang mutilated na bangkay at mga dalagang nakakulong at naghihingalo. Hanggang ngayon, pinagdedebatehan pa rin ng mga historians kung alin talaga sa mga kwento ang totoo. May isa pang pangalan actually, si Mary Worth. Na-mention ko siya kanina. Isang misteryosong karakter na madalas iniuugnay sa witch trials nung panahon. Wala naman talagang malinaw na ebidensya na may totoong Mary Worth na binitay bilang mangkukulam, pero dahil sa takot at dahil sa alamat, isinama na lang siya sa kwento ni Bloody Mary. At syempre, hindi rin mawawala si Queen Mary I, Tudor ng England, ang tunay na Bloody Mary na kilala sa brutal niyang pagpapapatay sa maraming protestante noong 1500s. Fun fact though, isa rin si Mary Tudor sa inspirasyon para sa cocktail ng Bloody Mary. Maraming naniniwala na ang pangalan ay dahil sa marahas niyang pagpatay sa mga protestante noong 1500s. Pero according sa research namin, may iba pang theories bakit yung drink ay tinawag na Bloody Mary. Sa isang version, meron daw kasing isang waitress na nagngangalang Mary mula sa Bucket of Blood na club. At sa isang version naman, isang socialite daw na natapunan ng pulang cocktail ang nagbiro na tawagin siyang Bloody Mary. Like, or you can call me Bloody Mary now kasi nga natapunan siya ng pulang cocktail. Noong 1934, yung drink na ito ay pansamantalang tinawag na the Red Snapper. Siguro kasi yung association niya sa ritual and sa mga creepy things na nangyari nung panahon, pero bumalik din naman ito sa original na pangalan which is Bloody Mary. So, totoo nga ba si Bloody Mary? Sa totoo lang, walang nakakaalam. May mga taong nanunumpa na naranasan nila yon kasi nag-try daw sila ng ritual. May mga kwento na may malamig daw silang naramdaman sa batok nila, may dugo daw silang nakita sa mukha ng Bloody Mary na ito or sa refleksyon na ito na hindi mo daw maintindihan. Pero may iba ring nagsasabing psychological effect lang lahat ng ito. Kumbaga, panlilinlang lang ng isip kapag madilim ang lugar, kapag excited ka o natatakot ka, at umaasa kang may mangyayaring creepy kumbaga. Kaya ngayong gabi, habang nagsisipilyo ka at bigla mong makita ang refleksyon mo sa salamin, huwag ka agad umiwas ng tingin. Titigan mo pa ng kaunti. At tawagin mo siya. At kung walang mangyari ka agad, huwag ka munang umalis. Baka sa oras na lumingon ka, hindi mo na siya makita sa salamin. At baka, naroon na siya sa ibang lugar na hindi mo inaasahan. Maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang Anino sa Dilim, kung saan ang tanong ay hindi laging nasasagot at ang sagot ay minsan mas nakakakilapot. Kita-kits sa susunod na episode. Paalam!